this has been the third year na ginagawa siya ng PSA, Camarines Sur, on the provincial side. Kasi yung provincial product accounts is basically, pag translate ko siya into laymanized term, parang it would tell us the economic performance of the province based on production approach, kung kumusta yung naging ekonomiya natin for the past year. So tinitingnan natin, lumago ba yung economy natin kumpara sa ibang provinces, kumpara sa ibang provinces sa Bicol, mas malaki ba siya o mas maliit or mas lumiit or mas bumilis yung paglaki. Sir, may iba't iba tayong stakeholders. Paano nila ginagamit or ini-incorporate yung result ng ating provincial product account? Basically, ang pinaka nito, gumagamit talaga is our policy makers, policy planners. Kasi nakikita natin, syempre, you would have to look at the growth of the economy, ano bang mga policies ang kailangan to sustain the growth, or yung mga businessman natin, business people, tumitingin din sila kung anong mga industries yung mas lumalago at a given time or at a given place. Kasi doon sila nagbabase din ano mga investments ang magandang puntahan or lagyan ng investments. So ngayon, sir, ang ipipresent po ng PSA is yung ating gross domestic product. GDP, oo. Gross domestic product on pero dito sa province natin, sa Camarines Sur. Previously kasi, about 3 to 4 years ago, wala tayo nito. Ang napoproduce lang natin na GDP is nasa regional level lang for some time. And before that, prior to that, bago pa itong aming national statistician ngayon, doon lang talaga sa national yung GDP. Kumbaga, ang gumagamit lang is sa national level. Kung kailangan mong tumingin ng GDP, i-check mo na lang yung national para i-attribute dito sa local. Pero ngayon, ang kautusan talaga sa amin ni NS is kailangan mas disaggregated yung data, mas magagamit ng local policy makers, mas magagamit ng ating local business people para sa kanilang sa mga planos nila. So how beneficial po ito like sa province of Camsur na-challenge tayo sa Bagyong Christine? So ano kaya ang pwede, sir, na mag-beneficyo nito? Lalo-lalo na yun nga sa policy making and programs making ng province. Well, ang isa dito is parang ang statistics naman kasi isa siyang mata. Kumbaga nakikita natin ano ba ang pace ng progress sa isang lugar. So if you're able to see ano yung pace ng progress ng isang lugar, tapos kahit may dumaan ng mga bagyo like Bagyong Christine last year, ano kaya ang nangyari sa progress natin? Naapektuhan ba nito mga bagyong ito? Ano kaya ang pwede nilang gawin para madampen o magkaroon ng solution kung sakali man na may mga bagyo, ano maitutulong nila sa ating community para mas maging maayos pa din yung economy despite yung mga ganitong problema sa environment. Sir, last na lang. Third year ngayon ng PPA natin, dissemination forum. Ano yung parang nakikita natin, sir, na pagkakaiba every year or kung meron bang significant na naiaambag itong PPA sa ating iba't ibang stakeholders po, lalo na dun sa mga policy makers natin, sir? Well, kung sa impact naman, nakita nyo naman siguro kung ano yung mga businesses na tumutubo or dumadating, nagbo-boom sa ating lugar, especially dito sa Camarines Sur. Nakikita naman natin kung ano yung nagiging impact ng economy. Isa kasi sa tinitingnan din ng sa tingin ko lang ng mga business players natin is yung outlook. Kumusta kaya ang magiging economy in the coming years? And makikita mo lang yon kung titingnan mo din yung mga nakaraan trend sa economy natin or kahit sa GDP or sa provincial product accounts. Kung mapapansin ninyo, nag-start yung PPA just after the pandemic. So 2023, parang halos kakababa lang ng mga lockdowns. Ibig sabihin, gusto din kasi namin makita kung ano yung effect noon. So habang lumalayo tayo dun sa time na merong pandemic hanggang ngayon, tinitingnan natin yung economy kung ano ba siya, lumalago ba siya, or yung dip natin noong, alam naman natin na nung mismong pandemic is nag-dip talaga yung growth ng ating economy. Nabawi na ba siya?
or tumaas pa ba siya versus yung mga dati pang mga previous years natin.